Meron kasing lumabas na na bagong law sa China na sinasabi na nire-require nila yung mga influencers nila na i-prove yung qualification nila bago sila mag-post regarding topics about finance, health, and law. Kasi maraming mga scammers na nagaganap dyan eh. Yun nga. Ganun. So, pagdating sa finance, maraming nagbebenta ng mga networking related, mga ganun. Health related naman, may mga itong medicine na to, i-take mo, lalaki daw. Networking Pagka din, i-take mo, ganun. Oo, technically. part siya nun. Sa law, hindi wala akong masyado napapanood kasi unang-una, hindi ko rin naman law sa China. Pero in fairness, kung naisip nilang lagyan ng batas, yun sa pag-create, and yun nga, lalo na mga influencers, kasi yun na nga, kayang, yung mga influencers ngayon, ang lakas talaga nila maka-influence sa mga tao, di ba? Kumbaga, lalo na kung ganong topics like sa finance, health, and law, ako siguro I would agree na kailangan nga siyang lagyan ng batas. Pero dapat maganda yung rule na gagawin nila para dun sa rule ng pagiging influencer. Rules for D, not for me. Parang ganun yung mangyayari. Yeah. So, ang reasoning daw ng China dito para yung fight nila against misinformation. Yeah. Kasi sensitive daw yung mga subjects ng finance, health, and law. Ang sabi naman ng mga critics, firewall of China. yung mga critics naman, syempre, as always, sabi, blow to online freedom. Again, what are you talking about? What freedom are you talking about? Nasa CCP country ka, talking about freedom? Ang dami kaya censored words doon, na-filter yung chat nila. So, kung nahuli ka dito, yung fine mo is 100,000 yuan or 818,160,000 Malaki. pesos. Yeah, so Ang laki. magtitigil na talaga yung mga yan, hindi na yung mag-ano. Ang laki parang mapapaisip yung mga influencers, mababawasan for sure yung mga influencers na yun yung tinatopic, lalo na kung hindi sila expert about it. Parang 800. Pero sa akin, ang opinion ko sobrang laki. Pwede naman siguro mas... Kasi Sa bansa lang naman natin ang fine na mababa eh. Normally, ang fine talaga mataas para hindi ka na umulit. yun ang point nila kasi. Yun ang point doon. Kung magbibigay ka ng penalty, kailangan yung penalty na yun masakit talaga para hindi mo na siya ulitin. Well, Mm-mm. sa bagay. Kasi Tama kung naman sibong Sa China na dapat ba to? Kung sakali. Gusto niyo ba sa Pilipinas to? Kung Oo. tatanungin kasi, Motivational rice mo, no? Ako, Hindi ka na oo. pwede magbigay ng rice mo kasi Oo. ako, daming misinformation. yun nga kasi ang dami ng, yun nga, ang daming misinformation yung iba, hindi naman sila sure sa sinasabi nila, tapos, yun nga, kumbaga di naman sila expert about it. Lalo na yun nga, kung sa health, yung mga ganyang klaseng topics, ang hirap kasi, yun nga lalo na makaka-apekto sa talagang buhay ng mga tao. So, for me, much better kung talagang expert sila sa ganong klase ng Daming topic. Pilipino na YouTuber na nagsasa, supplements. Guys, ito yung tinitake ko ngayon. So, makaka-apekto din pala nga sa mga, sa mga affiliates, tsaka, yun nga, yung mga Oo, yun. matatamaan sila. Kasi, about Or yung health mga, yun top 10 things to get rich. Yung mga, gano'n, di ba? Ito, mga online business na pwede yung pagkakita ngayon 2025. Yun, mga yun. Mga tatamaan din yung mga yan. Ang dami pa So, man din ganun. I think that's fine. Yeah, ako okay ako sa I agree. Yun. I Kaya agree nga dito. Ako din. I agree with lagyan ng law. Lalo na yun nga. Yung mga specific na topics na yan. Basta yung mga sensitive topics ng kailangan talaga ng expert. Much For better. freedom of Tsaka, speech ako, pero again, ang freedom of speech doesn't hindi naman freedom kino-cover from yung... consequence. Oo, yun ang laging nakakalimutan ng mga tao eh. Yung consequence part. I agree with that. Hindi naman kasi freedom of speech yan. Kumbaga nagbibigay ka ng information eh. Hindi naman siya yung parang sasabihin mong about sa ganito, ganyan lang ng walang basis. Iba kasi yung freedom of speech eh. Kumbaga yung ibang sinasabi mo dun, hindi ka naman sigurado, gusto mo lang magsalita. Pero kasi kung magbibigay ka ng specific information like about sa health and finance and law, dapat accurate. I mean, di ba? Yun yung kasi din yun yung difference sa freedom of speech tsaka sa accurate information. Pag ganyan kasi kailangan, yun nga, may basis ka, accurate yung mga information, lalo na yun nga, may numbers and all, yung terms, kung ano yung talagang meaning ng, abbreviation and terms, expert ang kailangan. So, umabot sila sa point na kailangan nila maglabas ng law dahil ganun katalamak yung issue na to sa kanila. Yeah. Yung sa akin, So, yeah. ang sa akin gusto ko talaga,
Okay lang sa akin na magsabi-sabi ka. Pero pagka mali yung sinabi mo, yung penalty ka. Yun sa akin eh. Magsabi-sabi ka kahit na gusto mo sabihin. Pero pagka mali yung sinabi mo, may penalty ka. Tsaka dapat kasing laki ng penalty ng China kung magkakaroon ng ganito dito. Para hindi na tayo dito. Pero kung sa Pilipinas yan, sana naman kung may penalty sila, gamitin na nila sa tama Dito yung funds. Dito nga lang ko yung hugot papabarangay mo no? Sa barangay muna siya, civil siya. Anyway, ang mga manonood ng video na to, do you agree? Kaya dun sa na kailangan may mga expert sa specific field ng na finance, law, or health para i-discuss ka talaga. O kailangan yung expert. Let us know in the comments. Sabi si Premier, dito, Avenue, ba't hindi kayo naka-costume? Haha, joke lang. Hindi, naka-costume kami. Ako nga pala si Shen. Visit kayo. Naka-costume ako. Ako, naka-costume ako. Nagpalit kami ng tao. Yan. Hindi yung nakita sinabi. Kanina pa din sinabi. Sa likod. Hindi na makita. Naka-costume siya. Yan. Invisible man. Invisible cloak. Yeah. That's all our topics for today. Outro, tita. Ayun. So, that's all our topics for today's podcast. So, kung meron kayong topic suggestion, feel free to leave comments kung saan nyo man po kami makikita. Just search for Pinoy Gamer or pinoygamer.ph. And shout out sa mga sumusunod. Yes. Shout out sa mga chatters natin. Sila JGM Shadow Games, si Vittorio, Avian ×2, si DM Emperor, si Kuma March na padan kanina, si Premier Avenue, si Oh My God It's Ari, nag-send siya ng bits, si Andoru87, si Eric Sean, and maaga kanina si Joe RPG from Timeless Gamers. Yes. Yun na. Binster, bruh. Ayun. So, kung gusto niyo po kaming supportahan, you can follow, like, comment, subscribe, and of course, mag-share din po kayo ng mga contents na nagustuhan nyo. Depende po kung saang platform nyo kami makikita.